Ayan, sabi ni Sandust Flower. Ayan, Kent, what is Marcoleta explanation for Lustay not paying when ABS-CBN was brave enough to shut the... Ayun nga, Sandust Flower. Ito si Marcoleta, isa yan sa mapaisip. Bakit? Dati, nung hindi nagbayad ng tax ang ABS-CBN, isa si Marcoleta sa nagpasara ng ABS-CBN kasi daw hindi nagbayad ng tax. Paano kung masaksihan niya mismo si Sara na hindi rin nagbabayad ng tax? Ano yun? Kain suka? Kain suka? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ako naniniwala, ako nakakampihan pa rin ni Marcoleta yan. Bakit? Bulag yan sa katotohanan eh. Sinungaling yan, manlilid lang. Bakit? Naalala nyo, si Andaya, yung congressman, katabi si Marcoleta noon. Katabi si Marcoleta noon, mga kababayan. Ito ha. Ngayon, mga kababayan, halimbawa, wait lang. Ito, mga kababayan. Halimbawa, masaksihan, no? Ito, mga kababayan, masaksihan ni Marcoleta na pagbukas ng tawag dito, pagbukas ng BIR box na yan, kasi hindi pa nabuksan yan eh. Paano kung pagbukas ng BIR box na yan ay masaksihan ni Marcoleta na hindi pala bayad ng tax si Sara? Di ba galit na galit siya sa ABS-CBN? Kung naalala nyo mga kababayan, si Marcoleta po ang isa sa tawag doon, nag-push na ang ABS-CBN ay ipapasara dahil hindi daw ito bayad ng tax. Paano kung pagbukas nitong BIR tax na to, na hawak ng House of Representatives o mga kongresista, lalong-lalo na sa ni Laila de Lima ngayon at ni Jinky Luistro, na pabubuksan na nila itong BIR box. So kung masaksihan mismo ni Marcoleta na hindi bayad si Sara ng tax, buboto kaya siya para makonvict si Sara o mananatili siyang bulag? O mananatili siyang tanga na susuporta pa rin kay Sara? Kasi ito po yung video mga kababayan, bago natin ipagpatuloy yun kay ito po yun mga kababayan. Si Marcoleta mismo, katabi niya yung isang congressman na si Andaya na binulgar po mga kababayan sa panahon ni Digong na meron pong tawag dito, meron pong korupsyon na nangyari. Katabi mismo si mga kababayan, katabi mismo si Marcoleta nung ibinulgar ni Andaya. Yan yung namatay na si Andaya, yung nabalitaan nyo na binaril sa loob ng bahay. Yun yung time na binulgar niya mga kababayan, itong tawag dito, mga aligasyon. Ito si Rolando Andaya Jr. na tagpuang patay sa kanyang bahay. Ito yun mga kababayan na ibinulgar ni Andaya itong mga korupsyon sa panahon ni Digong. Magkatabi sila ni Marcoleta dito. Bakit ngayon mga kababayan na parang naging DDS si Marcoleta, hindi na niya alam na may korupsyon sa panahon pa lang ni Digong? Ito pakita ko sa inyo mga kababayan. I can share my opinions with you. Actually, kinontent na ito ng Bingador at ni Chris Ulo. Ito papanood ko sa inyo. 10% off hotels. Alam mismo to ni Marcoleta. Ayan Sa isang privilege speech, ibinulgar ni House Majority Leader Rolando Andaya ang ilang insertions sa 2018 budget na nakalusot daw dahil sa pagmamadali ng nakaraang liderato ng Kamara na ipasa ang budget. Ito ang sinisi niya sa pinupunang insertion sa Senador Panfilo Lacson sa 2019 budget na ipinasa ng Kamara sa Senado. Mabuti na lang kung napunta rin sa mga lugar na nangangailangan. Sa Bulacan, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Metro Manila. Pero pag tingnan natin, hindi pala rin napunta. Napunta lang itong mga flood control na to sa mga distrito na hindi naman humihingi ng flood control. Ayan. I'll be very specific. I'll go down to the details. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Sabihin ko na anong distrito. Natabi ko naman yung dalawa Sa 2nd district ng Sorsogon. At sa distrito ng Catanduanes. Ayan.
Dagdag ni Andaya, sa ikalawang distrito ng Sorsogon, hindi bababa sa 30 infrastructure projects ngayong 2018 ang hawak daw ng nag-iisang kontraktor na sole proprietorship. Yan yung lahat ng mga project. 2018 yan ha. Alam ni Marcoleta yan kasi magkasama yan sila ni Andaya nung time na yan. Na napakadaming flood control sa administrasyon ni Digong. Na umpisa pa yan. Sa administrasyon ni Digong yung nakawan sa flood control, bakit ngayon sinisisi nila kay PBBM? At bakit si Marcoleta ngayon ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan? Bakit ipagpilitan niya na ang mastermind ay si Marcos? Hindi pa presidente si Marcos, nandyan na yan, alam na niya yan. Sa Sorsogon. Yung mga bilog na yan, lahat yan isang kontraktor lang. Ayan, binibilog. Project. 30 project, isang kontraktor lang. Tapos ngayon nasaan? Wala. Nawala ang pondo, may project sa listahan pero walang nagawa. Isang kontraktor lang. Yan ang nangyayari pag minamadali mo ang budget. Hindi mo nakikita na hindi pa pala pinapasa yung budget, kinarni na. And to think tayo yung inaakusahan ng pork barrel. Ibinagtanggol din ni Andaya ang kasalukuyang liderato ng Kamara sa okusasyong pinakamalaki ang nakuhang alokasyon sa 2019 budget ng distrito ng mga kaalyado ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Matatandaan sinabi ni Lacson na naglaan ang liderato ng Kamara ng tig 60 million pesos para sa mga proyekto ng mga kongresista. Meron din daw nakakuha na isang congresswoman ng 2.4 billion pesos at isang congressman na may 1.9 billion pesos. Hindi pinangalanan ni Lacson ang mga ito pero ayon kay Andaya, siya at si Speaker Arroyo ang tinutukoy ng senador. Pero sabi ni di ba? May congresswoman nakakuha ng 1 billion o 2 billion. Tapos merong isang congressman na kumukuha din ng 1 billion. Pagkatapos diyan mga kababayan na ibinulgar ni Andaya. Alam niyo nangyari kay Andaya mga kababayan? Alam niyo nangyari kay Andaya? Pinapapatay si Andaya. Pinapapatay siya. So, ang report noon ay namatay sa loob ng kwarto pero ang problema doon ay parang may bumaril tapos tumakas. Parang pinasok siya sa kwarto niya tapos nabalitaan na lang ng pamilya niya, patay na siya sa loob. Ito po yun mga kababayan. Pakinggan natin. Alan, may ibinigay na bang impormasyon ng PNP hinggil sa pagkasawi ng mambabatas? June tumanggi na ang Philippine National Police na magbigay ng dagdag na impormasyon kaugnay ng pagkasawi ni dating Budget Secretary at Camarines Sur 1st District Representative Rolando Nonoy Andaya Jr. Maliban na lamang itong inilabas nilang statement na nakikiramay sa pamilya Andaya sa pagpanaw nito at ang inisyal na resulta ng investigasyon. Sa official Facebook account ng dating mambabatas, kinumpirma ng dalawa nitong anak na si Ranton at Katrina Andaya na pumanaw na ang kanilang ama kaninang umaga. June, maliban dito ay tumanggi ng magpaunlak ng panayam ang pamilya ng dating opisyal. Sa initial report naman ng Naga City PNP, pasado alas 10 ng umaga kanina, narinig ni John Mark Patrick Sinyar, ang tumatayong personal assistant ni Andaya, ang alingaw ng isang putok ng baril sa loob ng bahay nito sa Avocado Street, Concepcion Grande, Naga City. Pagkatapos ito ay na-discover sa kwarto nito ang biktima na may tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. June, nagsilbing mambabata si Andaya Jr. ng unang distrito ng Camarines Sur noong 1998 hanggang 2006. Pagkatapos nito ay naging kalihim ng Department of Budget and Management sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Muli siyang naging mambabatas noong 2010 at naging majority floor leader. 2019 naman ay tumakbo bilang gobernador ng Camarines Sur, subalit natalo ito kay dating gobernador Miguel Nigs Villafuerte. Ito lang. So nakita nyo mga kababayan, congressman pa siya mula 2016 hanggang 2018. Ngayon, nung nag-eleksyon noong 2019, natalo na siya. So alam pa niya yung mga kalukuhan ni Digong. Yun ang katotohanan.
So alam nyo na mga kababayan. So ano kaya ang masasabi ni Marcoleta dito? Kasi dito, hindi na alam ni Marcoleta to, nakalimutan na niya. Magkatabi sila mismo dalawa ni Andaya habang binulgar ni Andaya ang korupsyon nung panahon ni Digong. Magkatabi sila nito sa Sibak Party List. So hindi na alam ni Marcoleta na mayroon na palang flood control pagnanakaw sa panahon ni Digong noong 2019, 2018. Pero ito nakalimutan ni Marcoleta. So ngayon, paano kung binuksan itong BIR box ni Sara at ni Manscarpio at nakita ni Marcoleta na hindi pala taxpayer itong dalawa? Kasi galit na galit din siya doon sa ABS-CBN na hindi nagbabayad ng tax, kaya isa siya sa pumabor at nag-push na ipasara ang ABS-CBN. So paano ngayon kung masaksihan na naman ni Marcoleta ito at magbubulag-bulangan, magbibingi-bingihan na naman siya? So wala na talaga siyang delikadesa kung ganun, no? Ito saksi niya to, yung nakawan ng flood control na to, pero nakalimutan niya. Ngayon, ito na namang sa BIR ni Sara, baka masaksihan naman niya na hindi taxpayer ang dalawa. Baka kakalimutan na naman niya ang ginawa niya sa ABS-CBN. Kaya, yun po yun mga kababayan. Paano nga naman, di ba? Paano naman kung ganun nga ang mangyari? So yun po yun, mga kababayan. Kita ninyo? Itong box ni Sara at ni Manscarpio sa BIR, paano kung masaksihan ni Marcoleta yan na hindi taxpayer yung dalawa? Ang sasabihin ni Marcoleta, guni-guni lang ng tao? Guni-guni lang ng bangko? O magpakabulag bingi pipi na naman siya? Nakatulad dito sa nangyari kay Andaya, na binulgar ni Andaya, katabi siya mismo nung press con, nagiging bulag siya. 'Di ba? Ito talaga ang masasabi ko na kapag ka pera, makakalimutan mo na yung problema pag may pera eh. Sa totoo naman talaga mga kababayan, kapag may pera ka, makakalimutan mo yung problema mo eh. Di ba? Totoo naman, ikaw, kung may problema ka ngayon, tapos bigla ka magkapera, magkaroon ka pa ba problema? Wala na, makalimutan mo na. Di ba? Meron ngang joke, di ba, na nilagnat ka, pero pag nagkaroon ka ng pera, nawala yung lagnat. Ganun yun eh.